Simula ang eksena ng isang lalaki ang tumatakbo, sinasabi na si Siggy ay isa lang bata. Subalit nahabol na nga siya ni Siggy, at tinutukso dahil mabagal at palpak na magnanakaw ng tattoo ito, subalit kumuha ng kahoy ang lalaki, at binalaan si Siggy na umatras bago umatake sa earpiece. Pinayuhan ni Izzy si Siggy na mag-relax at hayaan ang kapangyarihan ng tattoo. Sumang-ayon si Siggy at ginamit ang kanyang huling suntok para talunin ang lalaki. Pinuri ni Izzy ang atake ni Siggy, at napagtanto ni Siggy ang kahalagahan ng tamang timing sa paggamit ng kanyang kakayahan, na tumatagal lamang ng 10 minuto. Sumang-ayon siya na marami pa siyang dapat matutunan. Iniisip ni Izzy ang mabilis na pag-angkop ni Siggy sa kanyang tattoo, na Void Maker, at iniisip na isa siyang milagro. Lumipat ang eksena kay Iltutmish, na nakikipag-usap sa pusang muntik ng mabangga ni Tauko. Sinabi niyang iniwan na ito ng mga magulang nito, at kailangan na nitong ipagtanggol ang sarili. Samantala, sa headquarters ng grupo ni Lisa, nagtanong si Lisa kung sino ang gusto ng kape. At biglang dumating si Iltutmish sakay ng helicopter, at tumalon sa gusali, at inatake ang lahat, at pinatay sila. Samantala, lumaban naman si Lisa gamit ang kanyang tattoo power. Lipat sa paaralan, pinahanga ni Tauko ang kanyang mga kaklase at guro sa kanyang 3.56 metrong talon ng walang buwelo sa pagtakbo. Agad hinimok siya ng guro na sumali sa track team, ngunit sinabi ni Tauko na tsamba lang iyon at agad na tumakbo palayo. Pinigilan siya ni Izzy at tinanong kung palagi na ba siyang nakakatalo ng ganun. Inamin ni Tauko na hindi at pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan. Napagtanto ni Izzy na nag-activate ang tattoo ni Tauko at pinapataas din nito ang kanyang mga pandama, kaya hinawakan na naman nito ang melon ni Tauko, subalit biglang nakatanggap si Izzy ng tawag sa radyo mula kay Tom, na humihiling ng agarang tulong para sa White Rose Unit. At agad din na nagpaalam si Izzy sa guro upang makaalis agad. Samantala, nag-alarm naman ang device ni Siggy na nag-alerto sa signal ng may gumagamit ng tattoo. Napagtanto niyang inactivate ni Izzy ang kanyang tattoo sa paaralan, kaya agad siyang nagpaalam sa guro at tumakbo palabas. Sa rooftop, inactivate ni Siggy ang kanyang tattoo, at nakita niya si Izzy, at hinabol niya ito. Sa ibang eksena, hinarap ni Lisa si Iltutmish. Tinawag niya itong maruming palaboy at kinilala ang kakayahan ni Lisa na gawing nasusunog na materyal ang hangin, at inilihim din ni Iltutmish ang kanyang paraan ng pagpasok sa gusali. Subalit, sinabi ni Lisa na walang awa ang pagpatay ni Iltutmish sa kanyang mga tauhan, at sinabi niyang hindi siya makakaalis ng buhay. Hinarap ni Iltutmish si Lisa, tinawag siyang tanga, at ipinahayag ang pagkasuklam. At kahit gumamit pa si Lisa ng fire extinguisher sa kanilang laban, nagawa ni pa rin ni Iltutmish na magbigay ng atake kay Lisa. At habang papunta na si Izzy para tumulong ay biglang hindi na makagalaw dahil sa bitag ni Lakha, na gumagamit ng noise cancelling system at espesyal na kadena para mapawalang bisa ang kanyang kakayahan. Tinukso ni Lakha si Izzy na mag-relax na lang at panoorin ang laban sa kaumalis. Biglang dumating si Siggy at nag-alala kay Izzy na nagulat sa kanyang presensya. Ipinilit ni Siggy na tulungan siya, sinasabi at pinapahalagahan ang kanilang pagiging magpartner. Samantala, napagtanto ni Lisa na ang tattoo ni Iltutmish ay nagpapahintulot sa kanya na itago ang kanyang presensya. Matapang na binaril ni Lisa si Iltutmish at agad nagpasabog. Samantala, pinilit ni Izzy si Siggy na tulungan si Lisa at agad na tumakbo si Siggy patungo sa nasusunog na bahay para makatulong siya. Habang papunta sa insidente, napansin ni Siggy na natatakot si Izzy sa unang pagkakataon. At pagdating ni Siggy, nakita niya ang mga bangkay at biglang may sumabog muli. Nakaligtas si Siggy at natagpuan sina Iltutmish at Lisa. Kinilala ni Siggy si Iltutmish at tinanong kung siya ba ang responsable sa pagpatay ng mga tao na nakita niya. Inamin ni Iltutmish ang krimen na ikinagalit ni Siggy. At tinanong kung bakit pumatay ng maraming inosenteng tao si Iltutmish. Sinabihan ni Iltutmish si Siggy tungkol sa malupit na realidad ng kanilang mundo. Subalit hindi natitinag, sinabi ni Siggy na ililigtas niya si Lisa. At inatak ni Iltutmish si Siggy na nahulog mula sa gusali, ngunit agad na hawakan ni Tom. Ipinaliwanag ni Siggy kay Tom na ipinadala siya ni Izzy upang iligtas si Lisa. Subalit, pinayuhan ni Tom na mag-ingat at itago ang pagkakakilanlan ni Siggy. At sa pagkakataon na iyon napansin nilang umaalis na sina Iltutmish at Lakha. Ipinahayag ni Tom ang galit sa kagustuhan ng kaharian na magdigmaan, ngunit muli itong dinugo balik sa paaralan. At balisa si Siggy, natagpuan siya ni Tauko at tinanong kung kasama niya ba muli si Izzy. Si Siggy, na naaalala ang patay na mga katawan, ay nagsimulang masuka. Sinubukan ni Tauko na kausapin siya,
ngunit itinulak ni Seigi si Taoko, sinasabing hindi ito tungkol sa kanya. Humingi ng tawad si Seigi at tumakbo palayo, sinisisi ang sarili sa pagkawala ng kontrol at pananakit kay Taoko, samantala, si Taoko, malungkot, ay napansin ni Yukari. Ipinaliwanag ni Taoko na nag-away sila ni Seigi at hindi siya maintindihan. Iminungkahi ni Yukari na dapat maranasan ni Taoko ang pinagdadaanan ni Seigi upang mas maintindihan ito. At nagbiro si Yukari na gamitin ni Taoko ang kanyang malaking melon, na agad ikinahiya ni Taoko, samantala, sa lugar ng krimen, sinabi ni Tom kay Izzy na naroon si Seigi, ngunit pinabalik sa paaralan. Humingi ng paumanhin si Izzy dahil nawalan siya ng composure, at napansin ni Tom na hindi iyon karaniwan sa kanya. Nakita ni Izzy ang cellphone ni Lisa, at pinakinggan ang recording. Agad niyang inutusan si Tom na tawagan ang Zama HQ para humingi ng reinforcement. Nakita naman ni Tom ang picture ni Izzy na agad nagalit dahil hindi ito ang kanyang gustong sabihin. Ipinaliwanag ni Izzy na kailangan nilang kumilos agad dahil dadalhin si Lisa pabalik sa kaharian bilang regalo para sa prinsesa. Samantala, tinahi ni Lakha ang mga sugat ni Lisa at pinag-usapan nila ni Iltutmish ang kanyang nakaraan sa med school at ang dahilan kung bakit siya naglaylo. Samantala, nagkita sila Seigi at Taoko at agad na humingi ng paumanhin si Seigi kay Taoko. At tinanong siya ni Taoko tungkol sa nararamdaman niya para kay Izzy. Ngunit umiwas si Seigi. Samantala, iniulat ni Tom ang natagpuang barko sa Yokohama Port na naghahanda ng umalis na may physics lab. Dumating sina Seigi at Taoko. Tinanong ni Seigi kung hinahanap nila si Lisa. Binati ni Izzy si Seigi, ngunit bigla siyang inatake, pinosas, at agad na umalis. At pag-alis ni Izzy, tinanong ni Seigi kung ano ang layunin ng kanilang ginawa. Sinabi ni Tom na ito'y para ilayo siya sa kaaway at protektahan ang Voidmaker. Gusto ni Seigi na tulungan si Izzy, ngunit pinigilan siya ni Tom, sinasabing wala siyang laban. Ipinaalala ni Tom na sinuway nila ang patakaran para mapanatili ang normal na buhay ni Seigi, at kung makuha o mapatay siya, ang lieutenant ang masisisi at sinaway ni Tom si Seigi na isipin muna ang mga ito. Subalit, si Taoko tinanong si Tom kung bakit din siya pinatawag. Ipinaliwanag ni Tom na nag-aalala sila sa tattoo ni Taoko at kailangan silang bantayan ni Seigi. Natuwa si Taoko na magkasama sila ni Seigi at hiniling na malaman ang iniisip nito. Sinabi ni Seigi na nais niyang magpasya para sa sarili at gumawa ng bagong landas kasama si Taoko. Pinagsabihan siya ni Tom na mapapahamak siya, pero iginiit ni Seigi na hindi siya bilanggo at inatake si Tom na nawalan ng malay. Samantala, natuklasan ni Taoko na nakalock ang pinto, kaya ginamit ni Seigi ang teknik na Voidmaker na nagdulot ng pagkawala ng bahay, na ikinagulat ni Taoko at Seigi. Nagbago ang eksena at si Izzy ay nasa telepono kay Tom. Pinag-uusapan ang plano bago dumating sina Seigi at Taoko. Pagkatapos, ininform siya ng isa sa kanyang tauhan na nakalampas na ang target sa checkpoint D at naghanda na si Izzy na harapin sila. Pagkatapos, huminto si Lakha sa pagmamaneho nang may mapansin sa daan. Hinihingi ni Izzy ang pagbabalik ng isang mahalagang tao sa kanya. Subalit, handa si Lakha sa laban at inactivate ang kanyang tattoo at binantaan si Izzy na tumugon din sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang sariling tattoo, nagpapahiwatig ng nalalapit na labanan. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.